Good morning mga ka-realtor, another house, another day. Kung lahat ng magkakapatid na tagapagmana ay nagkasundo at pumirma sa pagbinta ng lupa, minana nila, maaring hindi na kailangan ng extrajudicial settlement. Kung may mga kondisyon na kailangang matupad, patay na ang original owner, magulang, o may-ari ng lupa. Walang last will and testament. Lahat ng legal heirs ay buhay, kilala at nagkakasundo. Lahat ay willing pumirma sa deed of sale. Na-transfer na ang title sa pangalan ng mga heirs o gagawin ito kasabay ng pagbinta. Pero kailangang ma-execute pa rin ang settlement document. Kung hindi pa na-transfer ang titulo mula sa original owner papunta sa mga tagapagmana. Kailangan ito para ma-recognize ng Registry of Deeds na may karapatan kayong magbinta. Ang extrajudicial settlement of state ay dokumento na formal na naghahati sa ari-arian ng namatay na mga heirs. Kahit pa lahat kayo ay magkasundo. Karaniwan pa rin itong requirements bago makabenta at matransfer ang title. Kung isang kapatid lang ang hindi pepirma, hindi pwedeng ibenta ang buong lupa unless may special power of attorney mula sa hindi pumirma. O kaya dapat mag-file ng judicial partition kung ayaw makisama ang isa. Summary, kung lahat ay magkasundo at pipirma, maaring hindi na kailangan ng hiwalay na extrajudicial settlement kung kasabay na ito sa deed of sale at title transfer. Pero sa practice, hinihingi pa rin ito ng BIR at Register of Deeds para maayos ang state tax at transfer of ownership. This is Albert, the licensed real estate salesperson. Good morning and God bless. Don't forget to like, share, and follow para updated ka sa mga real estate tips ko. Thank you. God bless.